Hi everyone! Today is another day. Walang kabagay-bagay sa kanang magayon eh. Ngayon ho ay brown out sa amin, din sa Lemery. 8 AM hanggang 8 PM ho ang brown out. Kaya naisipan kong mag-vlog dahil kapag kagarning brown out, ang dami kong naiisip na gawin na dahil sa kaka-cellphone na hindi ko magawa. Kaya samahan niyo ako for my A Day in My Life. A Day in My Life vlog. Ano ko ayun? A Day in My Life ano? Basta! A Day in My Life challenge. Hindi, basta A Day in My Life. Ayan, tingnan nyo ang aking terrace. Ayan, hindi ko na ho siya natapos dahil marami po akong pinagkakagastusan. Weh! Marami lang lalaki kaya hindi maituloy-tuloy at hindi maipagawa. Kanina, pagkagising ko, nabasa ko sa Our Daily Bread na in everything you do, put God first lagi. Ewan ko nga ba, talaga yung tawag ng demonyo. Wow, tawag ng demonyo! Napakalakas dahil minsan pagkagising ko sa umaga, minsan tinatamad ako magdasal, minsan tinatamad ako magbasa ng daily bread ng Bible, pero alam ko yun ay utos ng kalaban, kaya huwag natin hayaang manaig ang kasamaan. Dapat lagi tayo nagpipray pagkagising sa umaga, magpasalamat at itaas sa Diyos lahat ng mga gagawin. Ayan, at pinagpray ko na, ayun nga, na marami akong magawa ngayong maghapong ito. May bago akong salmin ngayon, kaya maraming salamat sa Ideal Vision dahil ang dami nilang binigay sa akin. Ayan, dahil syempre malabo na ang mata ng Diyosa. Ayan, kaka-cellphone mo yan. Ayan, hi baby Snow. Ayan, kailangan natin mag-work, pambayad sa iyo. Pupunta muna tayo sa aking pinsan dahil may naglilinis doon ng kuko. Alam nyo, yung pinsan kong ari ay di na nagpapalinis dahil bukod nga sa mura na ang palinis, ay may kasama pang chismis. O, ang dami namin nalalaman din. Chismisan muna sa umaga. Minsan, nakakalimutan kong uminom ng lasatan dahil mataas ng BP ko. Dahil mas noon ako pa makipag-chismisan. Hi! Alam nyo, kayo hindi na rin nagtatawag. Poch, alam mo ang iyong birthday ka, napanday pang piyesta. Ang dami mag-iiyak. Kaya ang daming tao. Kasi, mag-ina. Ayan, lagi po kami nandini sa aming tiya. Dini kami nangangainan. At dahil may gulay, magpapapak ako ng gulay. Kasama ko po ang aking mga pinsan. Ganito po talaga yung banding namin magpipinsan. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil awa naman ng Diyos, maayos naman ang pamilya namin. Wala naman kaming mga away-away. Wala naman kaming pinag-aawayan. Dahil walang lupang iniiwanan na namatay ang aming lola at lola. Ano ka, bakit ako nagbablog? Malapit ng bayar ni Snow. Buti pa kayo, parang hindi kayo nai-stress. Bayaran na ni Snow sa 22 ha? Yeah. Kaya ako nagbablog. Nagsipag-sipagan na muna ako sa pagbablog. Bayaran na naman sa 22. Tinan mo naman pagbasihan. Dati dry skin. Gusto na lang nga takin. Ang galing yung manira ng mga manicure. Hindi, sadyang gaya. Masarap mag-manicure. Walang sasakit-sakit. Aligay mo ng sakit dyan. Wala nang tinanggal dyan. Pinakateron ka lang talaga. Hindi siya kagaya ng inagis. Diba? Dini ho sa compound namin ay halos magkakatabi-tabi ang bahay namin magpipinsan. Kumbaga din sa Batangas ang tawag namin ay iisang pisa. Kaya ganun kami ka-close. Naku po, tinamaan ng magaling. Ako ay nangangahanggan pa. Ay naandin na pala ang aking driver. Kanina pa ako hinihintay. Ay, Arias, wag mo akong tingnan. Focus ka sa pagdadrive. Wag mo akong tingnan ng tingnan. Arias, kuya, yan po yung nagdadrive sa akin kapag ako ay naandin sa Lemery. Yan ang pogi, ano. Siya po ang Richard Gomez ng Lemery, Batangas. Siya ang perfect na example ng TDH. Tall, check. Dark. Dark, check. And handsome, so check. Hindi ka pala dark. Dark ka. Tall, white. Tall, white, and handsome. And alam niyo, kinuha ko na po siyang driver kahit wala pa po akong sasakyan. Kaya nagtataka ang inay bakit ho ako may driver. Wala naman ako sasakyan.
nauna na po. Nauna ko na po siyang i-hire. Wala pa man. Tayo po ipupunta ng Manulife. Sa mga wala pa pong insurance dyan, i-message nyo lamang po ako at ako mismo ang pupunta sa inyo. Okay? Ang brown out po ngayon, kaya po wala pong pasok. Pati ka elementary? Ewan, pag walang head. Ha? Pati elementary, high school, tsaka mga K-12. Samantala noon kami, Diyos ko po, kahit paanong init, kahit walang kuryente, bagyuhan, signal number 5. Pasok talaga kami. Pasok talaga kami! Signal number 5? Yes! Ganun ang buhay noon. Ang mga kabataan ngayon masyadong weak. Masyado silang weak. Kunting ulan, walang pasok. Samantala kami noon, Diyos ko, kahit bahang-bahana, walang masakyan jeep. Diyos ko, ang jeep, nasa bubong kami, doon kami sakay para lang makapasok. Ngayon wala, konting problema, absent agad, walang pasok. At shout out po sa amin din sa Batilik. Yan po ang dahilan bakit po brown out. Siyempre inaayos po lahat ng mga linya ng kuryente para hindi pagmulaan ng mga aberya. Parang sabi mo, tuturuan mo ako mag-drive. Hindi, nawalan ako ng trabaho. Hindi ha! Kaso kahapon ako may nadaan ng aksidente. Saan? Pero kaya ninenervyos pag may nakita akong aksidente. As in, kakabangga lang nila, yung biglang bungguan agad. Nandun ka din sa anong yan? QC kahapon. Babae ang may drag. Kaya ako natatakot mag-drive. Ano kaya mo eh? Ano yan, kaya kong banggaan? Bangga agad? Sorry po. Pwede bang sabit muna? Hindi nga, parang ninenervyos pagkagayon. Nautusan pa nga ako ng mga kapatid ko na kunin ang kanilang padala, pambayad sa kanilang mga utang-utang din sa Pilipinas. Yes, opo, we're here in SM Lemery. Marami po tayong ganap dito, syempre. Magbabayad ako ng aking BIR, ng aking insurance, at allowance. Basta marami tayong bayarin ngayon. Hi, kuya. Aba, talagang madam na madam eh. Salamat. Ay, parang pogi ni kuya. Hi, kuya. Hi. Anong meron? May birthday yan? Ate, ano yan? Pakain sa atin sa mamaya, kakainin ninyo. Gawain ko yan, ate. Hi. Birthday mo? Order kami para bayaran mo na. Sige lang po. Hi mga kuya. Magbabayad muna ng insurance. Hi! Buhay! Yung nag-withdraw ka, pero yung withdraw mo, i-deposit mo din sa mga bayarin mo, sa sasakyan, sa insurance, sa cellphone. Diyos ko po! Gusto ko na lang din maging bayaran. Tapos na ako magbayad ng mga kautangan. Salamat! Kumain muna kami ng baby ko. Kasi mamaya siya nang kakainin. Magpakabusog. Ano pa naman ang baby ko? Malinga mo na, baby. Matagal ako nagpagupit. Hi. Yes. Are. Magkano nga, are? 35. Tatlo. Next up ay magre-report naman ako sa Manulife as a financial advisor. Thank you, kuya. Ayan, nagma-Manulife po ako. Konti lang kami here. Walang tao dahil sila ay nakaalis na. Siyempre dahil late ako. Kaya wala pong tao. Pinag-ayos po ako ng policy ng aking mga client. Pero hindi ko sila tinatawag na client. Mga friends. Wow, friends! Mga policy. Kaya kumuha na po kayo sa akin ng insurance para po sa inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Nakakamiss yung mga tricycle. Tsaka gustong-gusto ko ng mga tricycle dito sa Lemery. Gawa ng
May mga tip ako lagi sa kanila. Binibigyan ko sila ng tip. Minsan talaga sobra-sobra yung binabayad ko sa kanila. Talaga naman yung mag-tip ka ng 10 piso, 15, 20, 50 pesos. Diga, malaking katuwaan na yun ng mga nagtatricycle. Ayan, so sinundo ko po ang aking isa sa mga BFF. Ayan, tutulungan niya po tayo mag-ayos naman ng simbahan. Nandiyan po siya very talented sa pagde-decorate ng mga flower arrangement. At siya rin po ang nagme-makeup sa akin. Diba? Ayan, so pag kailangan niyo po ng makeup, ayan, napakagaling po niya. Ito po yung kanyang Facebook account. Sandy Malabanan po. Yes. And naka-indicate na rin po doon ang number ko. Ayun. Wala ko. See, ang gwapo. Ang gwapo naman. Kaso ayaw magpakain. Sa'yo naman nakagwapuan kung hindi makakain. Ay, sorry po. Nasa simbahan na pala kami. Ang bastos-bastos ko. Joke lamang po. Nagpapatawa lang naman ako. Kayo naman. Ari mga bulaklak na ari ay binili ko pa ho sa Dapitan Arcade. At salamat po sa nag-sponsor. Ayan. At tayo po ay nandito na ngayon sa mahal na poon. Ang simbahan na aking laging ginagayakan. Oh my God! Ate Mitch, sorry! Hindi ka nag-chat-chat! Ay, wala signal na aking smartphone from now. No, sorry naman po. Ate, sorry. Alas 2 po ang usapan, pero ini alas 3. Ante, ang daming tao sa SM. Pasensya na. Salamat, Ate Mitch. Ayan, if you can see, ang dami talagang pumupunta dito. Mga deboto po ng aming mahal na poon, na banal na krus. Kaya ako po lagi ring inaayusan para mas presentable naman po sa mga pumupunta dito. Nandito ako ngayon sa Wilcon, dito sa Lemery, Batangas. Kailangan ko daw pala ng paso na maliliit. Papaso yung maliliit lang dapat. Kaya wala sa budget ang bibili ako ng paso. Pero mapapabili tuloy ako ng Diora. Yung tatlo lamang ay 400. Walang tawad, walang ano. Kahit sa puon. Kahit sa puon. Siyempre hindi mawawala ang landian. Landi pa more sa driver. Hindi ko kayo bibigyan ng 5 star. Gawa nang hindi ako makatawa. Magkano po ate? Pati panlalalaki ko, nagastos ko na tulog. Pag-isig sa panlalalaki. Ha? 940? Ah, lahat na? Aba, siya 5 star na kayo sa akin. Naka 5 star na kayo. Thank you so much. Mga bakla, simulan na ang laban! Habang sila ay busy sa paggagawa ng bulaklak, ay may isa pa akong kailangang gawin. Isa ho are sa pinaka-highlight ng aking a day in my life. Ano kaya ang tuong aking inaakyat sa bubong? Bakit kaya ako umakyat sa bubong? Let's watch this! Now na! Ting paglingap lang, ano ba ang mayroon sila? Na hindi matatagpuan sa akin na pumabay kakaiba. Ano ba? Shout out po kay Sir Jem Pilapil. Balitaan ko po na napakabait po ng pamilya Shorna. May mabuti po silang puso.
at mapagbigay sa mga simbahan. Baka naman po matutulungan kami sa aming kampana. Gawa ho ng pasag na ho ang tunog at saka sira na ho. Eh kayo na ho ang bahala. Baka naman ho kami nakatok sa inyong puso dahil wala pa kami pambayad sa aming kampana. Kaya sir, ma'am, sure na kung gusto niyo pong makita kung gaano ho kaganda, ay gaganda lang daw ho ako pag maganda na ho ang tunog ng aming kampana. Salamat po! Oh, napanood nyo na kung paano ako mag-solicit. Paano ga naman ho, nakilala ko na yung nagpagawa o nag-donate ng simbahan ng Lemery, si Mr. and Mrs. Shornak. Naku, sana naman ho ay matuwa sa ginawa kong bidyong iyon para naman ho mabigyan kami ng kaunting tulong sa pagpapagawa namin ng bagong kampana. Milyon ho ang kampana dahil manggagaling pa ho iyon sa Roma. Eh nabalitaan ko, basta daw sa simbahan, nagbibigay daw talaga ang pamilya Shornak. Sa tunay ho, ay hindi ho ako mahilig manghingi. Pero sana man ho ako kukuha ng milyones. Wala man ho ako maibigay na kampana dahil milyon ho iyon. Eh baka maging instrumento po ako sa mga taong may mabubuting puso, lalo na ang pamilya Shornak na napaka-generous pagdating sa simbahan. Sana naman po, baka naman. Wow! Maraming salamat sa aking mga BFF, ang mga baklang bukid. Kaya maraming salamat sa pagtulong sa Diyos. Thank you very much. That's for all. And what a productive day sa aking a day in my life. Thank you so much sa aking mga baby boy at sa aking mga BFF na tumulong. Kaya naman naging productive yung araw na ito para sa akin. Wala naman po okasyon dito sa aming simbahan. Gusto ko lang po talagang pagandahin at bigyan ng bagong bihis. Wow, bagong bihis! Parang gusto ko lang ng new look. Salamat po sa aking BFF na nag-donate po ng pa-flower para pandagdag. At sa isa kong friend din, classmate na nagbigay sa akin ng 1,000 at ibinili ko po ng panlinis ng mga upuan. Kaya naman tinyo si Kuya. Ayan, hi Kuya. Kaya naman laging malinis ang ating upuan at makintab ang sahig. Salamat sa mga bigay ninyong panlinis. Mga sister, maraming salamat. Nawa ipagpalain kayo ng buong make-upan. Sana marami kang make-up, Sandara and Mitch Perez. At kay Cleto naman, sana marami kang badil na cortina. Sa mga gusto magpagawa ng window blind and curtain, message nyo po siya. Ayan, marami po talagang pumupunta dito sa aming simbahan. Hello po. That's for all. Bye! For watching. At syempre, sino pa ga ang model at ambassador ng Manulife? Walang iba kundi si Ann Curtis Smith. Nung una, medyo mahihayin ako na mag-alok ng insurance. Gawa ng parang natatakot ako ma-reject. Kasi sa akin, minsan pag may nag-aalok, yes ako ng yes. Paunti-unti, hindi na rin ako nahihiya magtanong sa mga friends ko at sa mga followers ko kung may insurance mo sila. Dati nahihiya talaga ako. Pero nung malaman ko talaga yung halaga ng insurance at kung gaano kahalaga dapat meron tayong insurance, ayun, hindi na ako nahihiya dahil sa ibang bansa talagang required magkaroon ng insurance ang isang tao dahil nga in case of emergency talagang malaki ang pakinabang ng insurance. At saka yun nga yung pagka mismong sa iyo nangyari na ikaw ang nawala, may maiiwan ka para sa mga pamilya at hindi sila maghihirap o magbaburden ng mga bayarin. Swerte mo na nga lang kapag hindi ka inabutan ng gayong sitwasyon, yung mga accident. Pero in case naman na mayroong mga ganong scenario, nandiyan ang Manulife para tulungan tayo sa mga emergency na hindi natin inaasahan. At saka hindi lang naman yung mga emergency, marami pa pong ino-offer. Kung wala pa kayong insurance at gusto niya magkaroon, i-message nyo lang po ako. Okay? Nakakatuwa din yung mga tao ngayon dahil dati ang hirap alokin ng insurance yung mga tao. Gawa ng lagi nilang iniisip is parang mamamatay na sila o baka may accident yung mangyari. Pero kung magiging open-minded po tayo at magiging aware po tayo na
talaga yung mga senaryo na ganun, talaga nangyayari sa buhay natin. At mas maganda na merong naka-ready para mag-help sa atin. Saka yung kamatayan talaga, na-realize ko talaga na talaga naman dumadating siya sa buhay natin. Kaya tanggapin na natin na ang kamatayan talaga nandyan. Pero hindi naman lagi puro sa kamatayan itong insurance. Nakakatuwa din na may mga ganito akong bagay kasi alam niyo na lagi nasa vlogging, at least yung mayroong kang kakaibang ginagawa. Enjoy din naman. Kuya! Maraming salamat kay Kuya na lagi nagpipicture sa akin. Bye, Kuya!